I'll be reading from the book of Corinthians, chapter 5, verses 1 to 5. For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, if indeed by putting it on we may not be found naked. For while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. May the Lord God bless the reading of His holy word. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po mula sa Hope Covenant Baptist Church sa Pangasinan. Kasama ko ang ilang mga kapatiran, and in behalf of my family, ay taus-puso po kaming nagpapabot ng pakikiramay sa Sepal family at sa Dison Reformed Baptist Church. Nung Sunday po ng umaga, pagkatapos kong madaling araw mag-review ng aking mensahe, ako ay nanalangin at ang huling ipinag-pray ko ay si Pastor Bell. Pagkatapos kong mag-pray, nag-vibrate yung aking cellphone. Chat message galing kay Sister Mika at nagulat ako sa balita. Alam niyo po, hindi pa natatagalan na nagiging close kami ni Pastor Bell, pero sa maiksing panahon na nakikilala ko siya, ay napalapit ang kalooban ko sa kanya. Hindi kataka-taka dahil napakamasayahing tao ni Pastor Bell. Siguro sa 10 minutong pag-uusap niya ninyo, 5 beses siyang tatawa. So, hindi mo mahalata kung meron man siyang problema. Pangalawa, halatang-halata sa kanyang buhay, yung kanyang passionate sa ministry, yung kanyang pag-ibig sa Panginoong Hesus at sa iglesia na pinagkatiwala sa kanya. Na even nung last Friday na nagkita kami sa association meeting, kahit hindi maganda ang kanyang pakiramdam ay naroon siya. Isang bagay na dapat hangaan at maging mabuting halimbawa sa mga iba pang pastor. Salamat po sa pagkakataon na makapangaral sa inyo sa gabing ito. Doon sa pangalawang Korinto chapter 5, si Pablo ay patuloy niyang idinedepensa ang kanyang ministeryo ng Ebanghelyo. At ikinukonsider niya sa kanyang pagtatanggol sa kanyang ministeryo ang pag-asa ng mga mananampalataya, pag-asa ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Maaring tatanungin ng ibang mga tao, Pablo, totoong nagsasuffer ka dahil sa Ebanghelyo? Maaari kang mapatay o mamatay dahil sa inyong paglilingkod. What good it is for you? Anong pakinabang ang mapapala mo? At ito po ay isang valid question, isang valid issue sa ating mga mananampalataya. Yung problema ng kamatayan, ito po'y vital concern sa lahat ng mga tao at dapat meron tayong malinaw na sagot. Tayo mga mananampalataya, what good it is for us to suffer for the Lord Jesus Christ and the gospel. So, nais ko pong bigyan ng title ang mensahe sa gabing ito. Christian's Hope of Life After Death. The Christian's Hope of Life After Death.
So the question of life after death is integral to the message of the Apostle Paul sa kanyang ebanghelyo. Napakahalagang bahagi ng issue ng life after death sa ebanghelyong ipinapangaral ni Apostol Pablo, because the ultimate blessing of Christian salvation is not in this world. The ultimate blessing of salvation that every Christian has is not really about this life, but in the life to come. So, may tatlong mahalagang punto at number 1, Christians has a home in heaven. Home in heaven. We have a hope of life after death, mga kapatid. And this enable us to be realistic about dying. Maraming mga taong nagpe-pretend na hindi darating ang kamatayan sa kanila. Ayaw nilang isipin, ayaw nilang pag-usapan, ayaw nilang pakinggan ang usapin ng kamatayan, lalo na kung iniisip nilang ito'y darating sa kanila. Subalit sabi sa verse 1 ni Apostol Paul, "For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God." Nalalaman natin na kapag nasira ang tabernakulo na ito, meron tayong tahanan mula sa Diyos. Yung salitang tent na ginamit dito ni Apostol Pablo ay kinuha doon sa mobile tent, yung tabernacle na mobile during their exodus from Egypt to the promised land, na kung saan kapag sila ay aalis ay tinitiklop nila yung tent of meeting na yun, yung tabernacle, at kung saan sila titigil para mag-camp ay kanilang pinuput up or itinatayo sila. Itinatayo nila yung tent of meeting na yon, yung tabernacle. But finally, it was finally put away when permanent temple was built on Mount Zion. Nang dumating yung permanenteng templo na lugar ng pagsamba ng mga Hudyo, ng mga Israelita, ay pinut away na nila. Inalis na nila yung tent, yun ay temporary lamang. At yan ang kinakatawan niya ng ating earthly body, ang ating physical body. Our body is our earthly home. It is like a tent that going to be destroyed one day. Pero the transitory nature of our present bodies that not render them insignificant. Yung pagiging likas na pansamantala ng ating mga katawang pisikal ay hindi nangangahulugan ng ating katawang pisikal ay insignificant or walang halaga. Totoo po na ang ating katawan ay far from glorious. Habang tayo ay tumatagal, nagkakaedad, na namumuhay sa mundong ito, nagiging less glorious lalo ang ating mga katawang lupa. Tumatanda, nanghihina, at in the end, tayo po ay papanaw. But nonetheless, our bodies are created by God. Our bodies are created by the Lord. And our bodies are given to us for stewardship. Pinagkaloob sa atin ang ating katawan upang tayo maging mabuting katiwala nito. Bakit? First and foremost, we bear the image of our Creator. ang ating katawang lupa, ang ating buong pagkatao, although ito'y naapektuhan ng kasalanan, but still, we bear the image of God. So, the human body itself should be treated with care, with dignity. Dapat nating tratuhin ng may paggalang, na may pagpapahalaga ang ating katawan at ang katawan ng
ibang mga tao. Even the dead human body should be treated with care and dignity. It should always be treated with care and dignity. Especially, tayo mga mananampalataya, we should ensure that this body will not be used in unholy way. Hindi natin dapat payagan at pahintulutan ng katawang ito na nilikha ng Diyos. Tayo na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan ay maging kasangkapan ng karumihan at ng pagkakasala. Si Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, umiwas kayo sa pakikiapid. Bawat kasalanang maaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nakakasala laban sa kanilang sariling katawan. Kinaharap ng mga unang mananampalataya at leader ng iglesia, yung Greek philosophy, yung tinatawag nating Gnosticism, ng kailang paniniwala, matter or body is evil, and what matter is spirit. Ang espiritu, ang kaluluwa lang at ang mahalaga. At yung katawan ay talagang masama yan. So, ibigay lang yung pleasure. Isatisfied lang yung mga desire ng mga katawan. Because anyway, matter, body is evil. Subalit hindi po ganyan ang turo ng banal na kasulatan. Sa ating mga mananampalataya, ang sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. You were bought with a price. Binili kayo ng halaga. So glorify God. Glorify God in your body. At ito dapat yung laging nagpapaalala sa atin na katotohanan, mga kapatid, kay Kristo. Bagamat alam natin yung likas ng ating pisikal na katawan ay pansamantala. Subalit, I am to glorify God. My calling is to glorify my God and my Savior with this body. May mga nag-iisip na nakakaawa ang isang tao na dinadapuan ng karamdamang nakamamatay. Subalit ang katawan na yan, maaaring nagsuffer ng deadly disease. Subalit ang katawan na yan ay ginamit sa kalwalhatian ng Diyos. That is not pitiable. That is honorable. Kung ikukumpara natin sa ibang mga katawan na malakas at masigla, subalit ginagamit sa mga bagay na kasuklam-suklam sa harap ng Panginoong Diyos. Sabi ng inyong minamahal na Pastor Bell sa kanya mga huling pangangaral, natatandaan ko, I am not Methuselah. Sino pa yung isa? I am not Enoch. At ang kanyang challenge sa atin ay, sa inyo ay, Lord, with the remaining years of my life, may I walk with you. Ito yung katawan na lumalakad na kasama ng Diyos. Gaano man kahaba ang buhay katulad ni Enoch at ni Methuselah, sila'y lumakad na kasama ng Diyos. Sabi ni Apostle Paul, we have a building from God. At meron dalawang option lamang dito sa sinasabing meron tayong tahanan galing sa Diyos. Kung mawasak ang tabernakulo na ito. At ito yung una. It is the believer's life in heaven after he or she
dies. And secondly, it is Christians' resurrection body that will happen in the second coming of our Lord Jesus Christ. So alam natin, merong 2 stages ang magiging kalagayan ng isang mananampalataya after death. At yung una, yung sabi ng mga theologians, ay intermediate state. Ito yung pansamantalang kalalagayan ng kaluluwa between death and resurrection. Death and resurrection. Sa pagitan niyan ay yung tinatawag nating intermediate state na kung saan ang kaluluwa ay nasa piling ng Panginoong Hesukristo, nakakaranas ng blessedness at ng joy, subalit ang kanyang katawan ay nananatili sa mundo at bumalik sa alikabok. But that is temporary. That is not the final and ultimate hope of every believer. Yung intermediate state, bagamat yun ay lugar na pinagpala, subalit hindi pa rin yan yung ultimate hope and blessing na ipinangako sa atin. Heaven is the intermediate state where our souls go while our bodies await the resurrection. Hindi po mamamasyal ng 40 days ang kaluluwa ng isang namatay. Lalo na ng isang mananampalataya. Once na mag-separate ang soul sa body, ay ang kanyang kaluluwa ay agad paroroon sa presensya ng ating Panginoong Jesus. But heaven is not the end and ultimate hope nga. There is a second stage, and those who are blessed in heaven, even those soul, mga kaluluwa na being blessed in heaven, they are anticipating a great event. Tayo at sila ay merong isang mahalagang event na ina-anticipate in the future. Yan yung ating blessed hope. At yan yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin blessed hope yung mamatay at pagkatapos ay pumunta doon sa intermediate state. Ang blessed hope na sinasabi sa atin ng Biblia ay walang iba kundi ang second coming ng ating Lord and Savior. Sapagkat sa pagkakataon na yon, magkakameron ng resurrection of physical bodies. Subalit hindi lang mga mananampalataya ang mare-resurrect o muling mabubuhay, kundi lahat ng taong namatay, matuwid o hindi, ay muling mabubuhay ang kanilang mga katawan. Sabi sa John 5:28 to 29, dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Bawat taong namatay ay muling mabubuhay upang tumayo sa harap ng Diyos sa huling paghuhukom, sa final judgment. Tayo mga mananampalataya, our spirits will go to heaven, will ascend into the presence of God. Then, kapag dumating muli ang Panginoong Hesukristo, magkakameron ng reunion ang ating katawang pisikal na muling binuhay into glorified body sa ating perfected souls. Magkakameron ng reunion. Death is separation. But resurrection is reunion. Ang main point ni Apostle Paul, there is a hope of a better life. There is a sure hope of a better life after we died. Kaya ang sinasabi ni Pablo, tinatanong ninyo, anong
mabuti ang idudulot sa akin kung ako'y nagsasuffer alang-alang kay Kristo at sa kanyang ibanghelyo. I don't mind suffering for the gospel because I have a blessed, more permanent life after death. At ang pangako ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad sa John 14:2, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. The Lord Jesus Christ is talking here about intermediate state. I have prepared a place for you. We have a building from God. Our home is waiting for us in heaven. Oh, totoo, hindi pa tayo nag-glorified body. At gayon din yung mga kaluluwa na nasa presensya ng Diyos. Subalit oras na tumigil ang ating paghinga at tayo pauwiin ng Diyos, we have a building. Our home is waiting. Maring may nakaranas sa inyo na kinakailangan niyang tumuloy sa isang hotel at ine-expect niya na naroon ang kanyang pangalan. At nagtanong siya doon sa staff sa information desk. At maraming questions sa kanya. Sigurado ka bang narito ang iyong pangalan? At kung sabihin sigurado pero wala siyang mabasa, yung home na naghihintay sa atin. Walang St. Peter doon, dito lang meron. Na may magtatanong sa iyo, sigurado ba na nakalista ang pangalan mo dito? Dito kapag pumasok ka, pwedeng tanungin ka ng gwardiya, sigurado ka bang nandito yung pangalan na hinahanap mo? Pero doon sa heaven, walang St. Peter na magtatanong sa atin ng ganon. Bakit? Ang Panginoong Yesus ang nagsabi, I will prepare a place for you. Marami mga tao ang nabubuhay na parang hanggang dito lang ang buhay. There's no more beyond after death. Kaya ang focus ng kanilang energy, ng kanilang attention, ng kanilang ambition ay puro sa mga bagay na pansamantala. Puro sa kapakanan ng katawang pisikal. We should have a good life now. May sinabi si Pablo na katuwiran ng mga hindi mananampalataya. Kumain tayo, uminom at magsaya sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Hindi ganyan ang katuwiran ng mga mananampalataya. We are looking for a more blessed condition in the future. And we are preparing ourselves for that blessed condition. If the tent that is our body is destroyed, we have a heavenly home, not made by hands, eternal in the heavens. At si Paul, kapag nagre-refer siya sa kanyang sufferings for the gospel, because of the gospel, he suffered. Anong sabi ni Paul? This light, momentary affliction compared to the eternal weight of glory in our heavenly home. Napakagaan lang na mga pagtitiis at mga suffering na ito. Sabi ni Paul, kung ikukumpara doon sa dakilang kaluwalhatian na naghihintay sa akin sa langit, sa aking tunay na tahanan, sa piling ng Panginoong Jesus. Kaya anong sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is for Christ, and to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo, at ang mamatay ay hindi isang kalugihan. Gayon din ang mag-suffer para kay Kristo
ay hindi isang kalugihan. Ito'y pakinabang. Our citizenship is in heaven. We have a better dwelling in heaven waiting for us, prepared by the Lord Jesus Christ for us. A building from God. Pangalawa, the hope, our hope of resurrection. Doon sa verse 2, sabi ni Paul, sapagkat dito kami ay dumaraing na nasasabik. Take note, dumaraing na nasasabik. Mabihisan ng aming makalangit na katawan. Pero doon sa verse 4, may sinabi din siyang dumaraing. He says, our present life, we groaned, being burdened by our earthly existence. Doon sa verse 4, ang sinasabi niya, yung ating katawang pisikal ay being burdened because of the corruption of sin. There is physical weakness at yan ay resulta at bunga ng kasalanan. At maliban pa doon yung ating mga struggles sa pagkakasala, we still had a remaining sin. At yan ay isang tinuturing na burden. We are groaning with those kind of burden. May mga mananampalataya na totoong nag-groan sa literal pain at hindi naging exempted ang ating mahal na pastor at kapatid sa pag-groan sa literal pain. We have deadly affliction habang nadadagdagan ang mga taon at araw ng buhay natin ay nadadagdagan din ang mga affliction. Sino ba dito ang tumatanda na hindi nadadagdagan ang nararamdaman na dati ay hindi nararamdaman nung siya'y medyo bata pa? But the longer we live, makikita natin ang katotohanan na to that we are being burdened with many affliction. Pero dito sa verse 2, ang tinutukoy dito ni Apostle Paul na dumaraing, na nasasabik, is not really focused about the present pains and sufferings. But he is groaning, looking forward with anticipation sa resurrection na siya'y mabihisan ng katawang panlangit, a glorified body. We groan, longing to put on our heavenly dwelling. So yun ay resurrection. Yung verse 1, nakapokus sa intermediate state. Yung verse 2, it's about the physical resurrection, the bodily resurrection. I'm going to have a resurrected body. And I'm groaning for that. I am longing for that body. Ang sinasabi ni Paul. Kaya even yung mga kaluluwa ng kanilang nararanasan sa presensya ng Diyos ay higit sa ating nararanasan. Wala silang pagkakaiba sa ating ina-anticipate at hinihintay na mabihisan tayo ng isang maluwalhati, makalangit na katawan. Even sa Revelation chapter 6 verse 9 to 11, yung mga kaluluwa na nasa ilalim ng altar ng Diyos, they are crying to God. Ang sabi doon ay, how long, O Lord, you will judge and avenge our blood. Anong klaseng katawan ang magre-resurrect pagdating ng Panginoong Yesus? The resurrection of our body will be patterned after the resurrected body of our Lord Jesus Christ. Ang ini-emphasize dito ni Apostle Paul ay glory, the return of the Lord Jesus Christ, and the resurrection of the body. Anong body? It is not another body. God will not create a new body for us, kundi self-same body
nang ang Panginoong Yesus ay muling mabuhay at nagpakita siya sa mga alagad. Sabi niya, it is I, myself. At isipin niyo, ini-imagine ko yon sa resurrection day. Kapag nagkameron tayo ng reunion, pwede nating sabihin sa isa't isa, brother, sister, it is I, myself. Ako yung nakasama mo sa iglesia na sumamba at naglingkod sa Panginoon at nakipaglaban dahil sa pananampalataya. It is I, myself. Same body, the same body. Katulad ng Panginoong Yesus. Kaya nga walang laman ang libingan sapagkat yung katawan na inilibing ay the same body na tumayo, muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. At ganyan din tayo. It will be patterned after the resurrected body of our Lord Jesus Christ. Tayo rin yun. Kaya nga, nagpapakita ito na dapat nating ingatan, pangalagaan, at itaguyod ang ating mga katawan ayon sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. Because it is the same body. Ang tinubos ng Panginoong Yesus sa atin na hindi lang kaluluwa, complete person, body and soul. Kaya pakaingatan natin. Huwag nating ihandog ang mga bahagi ng ating katawan bilang instrumento ng kasamaan. Tayo mga alipin ni Kristo, ipagamit natin kay Kristo ang ating katawan para sa kanyang katuwiran, sa paglilingkod sa kanya at sa kabanalan. Sabi ni Paul, upang kung mabihisan na niyon ay hindi kami matagpuang hubad. We will not be found naked. So yung mga theologians, nagkakaiba-iba ang kanilang paliwanag kung anong ibig sabihin, we will not be found naked. Pero matatandaan niyo sa Genesis chapter 3, si Adam and Eve, nang sila'y magkasala laban sa Diyos, yung first human conscience, yung kanilang konsensya, was afflicted by the shame and corruption of sin. Doon sa Genesis 3:6, mababasa natin doon na sila'y nagkasala. But sa Genesis 3:7, and they knew that they were naked. Ang tinutukoy dyan ay they became shameful. Nagkameron ng guilt na expose yung ugliness ng kanilang pagkakasala sa harap ng Diyos. Gayan din kapag tayo'y nagkakasala, we expose ourselves as naked before the Lord. Wala tayong proteksyon na suot-suot mula sa makatuwirang hatol ng Diyos. Si Adan at si Eva, nung laman nilang sila'y hubad, sinikap nilang damitan ang kanilang mga katawan ng mga dahon. Subalit ang ibinigay sa kanila ng Diyos na damit ay damit ng tupa, damit ng isang hayop. Bago mangyari yon, kinakailangang pumatay ng isang hayop at tumulo ang kanyang dugo upang makuha yung damit na yon at ibalot upang maging proteksyon ng makasalanan na si Adan at si Eva. At ito po isang nakakapangilabot na bagay sa sino mang tatanggi sa Ibanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kung merong tatanggi na isuko ang kanyang buhay sa Panginoong Hesus, na aminin siya'y makasalanan, at si Jesus lang ang kinakailangan niya, yung sakripisyo ng Panginoong Hesus, ang kinakailangan niyang tumakip sa kanyang pagkakasala upang protektahan siya sa matuwid na hatol at puot ng Diyos. Ay gaano nakakakilabot na bagay iyan
Sapagkat tiyak, kung merong tiyak na muling pagkabuhay, tiyak din ang huling araw ng paghuhukom. At ang pangako ng pagpapala ng intermediate state and resurrection life is not for all. It's only for the true believer. Para lamang yan sa mga totoong mananampalataya sa Panginoong Yesus. Hindi dahil naging mabuti tayo at naging entitled tayo dun sa pagpapala na yon. But because we are forgiven, we are justified because we trusted sa naging substitute at naging kahalilin natin na nung siya'y namamatay sa krus ng Kalbaryo, ang katumbas sa atin nun ay pangwalang hanggang kapahamakan sa impyerno. Pero dahil siya'y anak ng Diyos, sapat na yung ilang oras na siya'y nagdusa at siya'y namatay upang bayaran ang kaparusahan na tayo dapat ang magsasuffer eternal damnation, eternal separation from God doon sa impyerno. It's only for the believer. The hope of eternal life, pakinggan po natin ito, belongs only to those who are justified by faith in the Lord Jesus Christ. It belongs only to those who are forgiven by the blood shed, an atonement for the people. Kaya tayo mga mananampalataya, hindi ito pagmamalaki. Hindi na natin kinakatakutan ang paghatol ng Diyos. Sapagkat our judgment already advanced. Hindi ibig sabihin, hindi tayo pinarusahan ng Diyos. Pinarusahan ng Diyos ang ating mga kasalanan. But it was advanced nang ang Panginoong Yesus ay magdusa at mamatay doon sa krus ng Kalbaryo in behalf of His people. Kaya pagdating ng future judgment, wala nang natitirang hatol ng kaparusahan sa atin sapagkat ininom lahat ng Panginoong Yesus yung saro ng puot ng Diyos. Wala siyang itinira. Tinanggap niya lahat sa kanyang katawan. Ang parusa na nararapat para sa atin. So ibig sabihin, we will not stand naked because we stand clothed in His imputed righteousness. We will not be naked sa harap ng Diyos sapagkat binihisan tayo ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Na kung ang sino mang tao ay wala ng ganung uri ng katuwiran, ay nangangahulugan yan ng kaparusahan sa Kanya. And further, we will be clothed in resurrected bodies so that what is mortal may be swallowed up by life. Kaya po, isang kahangalan sa mga tao na iwasan at tanggihang isipin ang kamatayan. Subalit mas lalong higit na kahangalan kung kanila pong tatanggihan ang nag-iisang ibanghelyo na kailangan nila upang wag silang mapahamak. Subalit yung eternal destiny na yan ay ngayon po pinagdedesisyonan. Today is the day of salvation. Ngayon ka lumapit sa Panginoon. Ngayon ka humingi ng habag, ng awa sa Kanya. Sapagkat kapag dumating ang araw ng paghuhukom, ay tapos na ang pag-aalok ng kahabagan at biyaya. Ang natitira na lamang ay matinding puot ng Diyos sa mga tumanggi. Pangatlo at panghuli, the Holy Spirit as our guarantee. Sabi sa verse 5, ngayon naghanda nito sa amin
para sa bagay na ito ay Diyos na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. What a wonderful thing it is to realize that from the beginning, God ordained not only our justification, not only our sanctification, but even our glorification. Ang Diyos ang naghanda, hindi tayo. Hindi pwedeng sabihin ng tao, sasampalataya ako kung kailan ko gusto. Papasok ako sa langit sa paraan at sa daan na ako ang pipili. Hindi. Kung ang Diyos ay naghanda, siya rin ang naghanda ng paraan at tanging paraan upang ang sino mang makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na kung hindi yan tatanggapin at paniniwalaan ng tao at mangangatuwiran siya na pare-pareho lang. Parang tubig sa ilog, tubig galing sa bundok, tubig galing sa sapa, sa dagat lahat ang tuloy. Totoo yan. Subalit hindi yan totoo. Sa kaligtasan, walang ibang daan. Sabi ng Panginoong Hesus, ako lamang ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. At ang mga nag-aangkin na sila'y sumunod sa Panginoong Hesus sa paraan na ito, ay nagkakatipon sa mga lokal na iglesia. Hindi sa iba't ibang iglesia, lalo na sa mga kulto na hindi nagtuturo ng ganitong uri ng katotohanan na si Kristo lamang at ang kanyang ginawa ang tanging paraan ng kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay maliligtas, dapat kabilang ka sa isang lokal na iglesia na totoong iglesia ng Panginoong Hesus. At yan ay makikilala mo sa pamagitan ng pagtuturo ng sentro ng Ebanghelyo at ng pangangaral ay walang iba kundi ang krus ni Kristo. Katulad ng sinabi ni Pablo, wala silang ibang ipinapangaral. Hindi prosperity, hindi wealth and health gospel, hindi success. Wala silang ibang ipinapangaral kundi ang krus ng Panginoong Hesus Kristo. God has prepared us for His glory. Siya ang naghanda sa atin para sa kaluwalhatian. This help us to realize what is the divine purpose in the sufferings. Kaya yung mga sufferings and trials, naiintindihan natin kung bakit ipinapahintulot ng Diyos. Kasama yan sa ating calling. Bahagi yan ng ating sanctification. A faith that never tested, cannot be trusted. Ang ating pananampalataya katulad ng ginto na pinapadaan sa matinding init ng apoy, hindi upang mawala o pahirapan, kundi upang lalong magningning at mahayag na ito'y totoong pananampalataya. Trials are preparing us for greater glory, for greater blessedness. So, ibig sabihin, God intends for us, His people, to be thinking about heaven constantly. Thinking about resurrection, thinking about blessed hope constantly, because that is our blessed hope. That is the future blessing God prepared for every one of us. Huwag nating isipin na kapag tayo ay na-afflicted, ay iniwanan, pinabayaan, or inabandon tayo ng Diyos. No. God is faithful. And part of His faithfulness, He allows such trials and sufferings for our own good. And most of all, for His glory. He is saving us and preparing us for eternal glory.
At pangalawa nga, na chief sign ay yung indwelling Holy Spirit. God has prepared us for heaven, not only with trials, but by also giving us the Spirit as a down payment, a surety, a guarantee na yung mga ipinangako niya sa atin ay tiyak na darating. At walang the best na down payment, kundi ang banal na Espiritu indwelling in us. Sa mismo ay Diyos, third person of the Godhead. At siya yung first installment of that's for we are waiting. The Holy Spirit is the first fruits of what God promised to us. Paano natin malalaman that we have a blessed home after death? Paano natin malalaman that we have a resurrection life when the Lord Jesus Christ comes again? Trials and the Holy Spirit. Yes, trials. Pero nandiyan ang banal na Espiritu upang tayo ay palakasin, encourage. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa mga trials na wala ang kanyang presensya. Kahit yan ay tukso. Ayan yung serye ng aming pangangaral sa iglesia. God authorized Joseph to be tempted, but He did not authorize Joseph to sin in that temptation sapagkat nagbigay siya ng paraan, ng way of escape. Hindi niya tayo tutuksuhin. Ng tukso hindi natin kayang i-bear. Ang conclusion, mga kapatid, finally, it is the greatest thing that will ever happen to us. They're awaiting us a blessed promise of the Lord Jesus Christ. There's life after death. There's life after death. Sa mga hindi mananampalataya, sana po may tanim ito sa isipan ninyo. Kung meron man, there's life after death. At dalawang buhay lamang ang mayroon. Eternal damnation or eternal blessedness. There's a heavenly glory. There's the resurrection. There's a new heaven and new earth. That is what we are waiting. Not only heaven, but new heaven and earth na kung saan ay maninirahan ang ating mga resurrected body. At kasama ni Paul, alam ko si Pastor Bell, sinabi din niya ito sa kanyang sarili. Maring lalo na nung ipinaparamdam sa kanya ng Panginoon na malapit na siyang umuwi sa kanyang pinagpalang tahanan sa langit. Katulad ni Pablo, 2 Timothy chapter 4 verse 7, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko ng aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Pastor Bell now, his soul, his spirit is in the presence of the Lord Jesus Christ. He is now living by sight. Why? What he preached, he now sees. What he believed, now he beholds. What he hoped for, now he enjoys. Yung ipinapangaral niya sa inyo, nakikita na niya ng kanyang mga mata. Subalit tayo, mga kapatid, we are still living by faith sa pamagitan ng kapahayagan ng Panginoong Hesus at sa tulong ng kanyang banal na Espiritu. sorry. Naniniwala tayo sa mga pangako na ito. At sabi ni Paul, Philippians chapter 2 verse 14, na dapat din nating sabihin sa ating mga sarili. Magpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala
ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Yung ating pangalawang kinanta, supposedly ay nagkamali lang ako na yung dapat ay responsive natin. Ang dahilan ng ating suffering, ang dahilan ng ating kagalakan sa mga suffering na yan ay walang iba kundi ang krus ng Panginoong Jesus. Jesus, keep me near the cross. Manalangin tayo. Salamat po o aming dakila at mapagpalang Diyos. Hindi namin po lubos na may larawan ng aming mga isip at mga salita. Ang dakilang pagpapala na inyo pong inilaan sa amin na inyong mga tinubos. At ito po'y mamaliitin ng mga dakilang pagpapalan na ito. Ang anumang uri ng mga suffering at mga pagtitiis samantalang kami ay nasa mundong ito at sa katawang ito. Tumitingin po kami sa katotohanan at kagandahan ng inyong mga pangako na kung kami man ay lilisan sa mundong ito, meron kaming gusali na galing sa Diyos. Inihanda ng Panginoong Jesucristo ang langit kung saan ay naroon kayo. Makikita namin at makakasama at mararanasan ang walang hanggang kagalakan. Subalit hindi pa po iyon. Yun ay foretaste lamang sapagkat merong final state na naghihintay sa amin. At yun po ay yung reunion, yung complete person, body and soul, na kung saan ay mag-glorified, mabubuhay muli, at mag-glorified ang aming mga physical na katawan. Ang katawang ito na nagkakasakit at mamamatay, pansamantala lang, sapagkat isang araw sa inyong muling pagbabalik, mabubuksan ang lahat ng mga libingan, at ang mga katawang ito'y tatayo sa inyong harapan, isang katawang pinagpala, makalangit na katawan. At doon po ay magkakameron kami ng grand reunion. Gaano kalaking kagalakan ito, Panginoong Diyos. Hindi lang magkakameron ng reunion ang aming katawan at ang aming kaluluwa, kundi kaming mga mananampalataya na nagsama-sama sa pananampalataya, sa pakikipaglaban, ay magkakameron ng reunion. Subalit higit sa lahat, Panginoong Diyos, kayo po na aming pinananampalatayanan ay makikita namin hindi lamang sa pamagitan ng pananampalataya, kundi sa pamagitan ng aming mga pisikal na katawan na binuhay. Makikita kayo ng aming mga mata. Makikita namin at higit sa lahat, makakasama namin kayo magpasawalang hanggan. Salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen.